Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si dating ombudsman, Samuel Martires mga kababayan, biglang nagka-amnesia. Bakit niya Mr. Maravillas? Yan o, sabi rito, Martires cannot recall why 2019 decision on Villanueva was not published. Malinaw po na tinago at tama yung mga panawagan mga kababayan na itong si Martires dapat imbestigahin at pag halimbawa ma-found out po na may salamangka na ginawa itong si Martires, dapat ikansila po yung kanyang pensyon. Tapos, dapat silipin din yung kanyang yaman tulad ng gustong mangyari po ni dating Congressman Nery Colmenares. Sabi ni Nery Colmenares, dapat niya yung yaman, lifestyle ni Martires silipin. Di ba? Mga kababayan, so we appeal to the Senate. Magsagawa po kayo ng investigasyon laban dito po sa siguro si Ping Lacson uli kasi related dito sa sa pork barrel fund. Pero nung congressman pa si Senador Joel Villanueva. So wag dapat natin palampasin ito, mga kababayan. Na pati po si Ombudsman Remulla na-shock, nabigla siya. Totoo naman yung sinasabi ni Remulla. Pati tayo, nabigla tayo sa balita, dinismiss na pala yung kaso laban kay Joel Villanueva. Tapos sabi ni Martires, hindi na daw niya ma-recall kung bakit yung 2019 decision niya sa pag-dismiss sa kaso ni Villanueva sa ombudsman was not published. Biglang nagka-amnesia po. Grabe naman po. Hindi na niya maalala. Wala naman po nga siya mga maraming nagawa. Karamihan sa mga kaso, lalo na pag kaalyado, pinapatulog po sa ombudsman. You see? Kaya po, kinakalkal ngayon po ni Boyeng Remulla ang daming trabaho ni Boyeng Remulla bilang ombudsman po. Yan ang sabi ni Martires. Hindi ko na maalala sa tagal ng panahon. Hindi ko maalala ang reason. But hindi na-publish yan. Maybe because I was also overwhelmed with cases. Sinasabi lang dapat daw pinapublish ko dahil obligasyon daw namin ipublish yun. Ang batas naman sinasabi lang if the circumstances warrant. Yun naman mula sa konstitusyon. Mula konstitusyon hanggang sa batas. Palusot ka pa. Kahit nga po yung mga desisyon, suspension sa mga local officials, laging nababalita. Pagkatapos yung sa senador, hindi. Ito yung mga local officials. 3 lokal na opisyal diniskwalifikan ng COMELEC. Kasama yung gobernador dito sa amin sa Albay, si Noel Rosal. Laging napapublish po mga local officials yan. The Commission on Elections 2nd Division has cancelled the Certificate of Candidacy of Albay Governor Noel Rosal for the May 25 elections over alleged material misrepresentation. Yan may kaso sa ombudsman kasi. In a 40-page decision, the Full Body Division granted a petition filed by Adrian Duterte seeking to deny due course to Rosal re-election bid following an ombudsman ruling in 2024 August that found the governor guilty of grave misconduct in oppression and prohibited him from holding any public office. Laging napapublish po. Local official, gobernador, mayor pa siya noon. Mga kababayan, nang filean siya ng kaso ng isang taga-media sa ombudsman po. Pag may desisyon yung ombudsman, napapublish. Pero kay Joel Villanueva, hindi na-publish, na-dismiss na pala. O diba? Kaduda-duda, mga kababayan. Kaya tama yon nasabi ni Colmenares, pati yaman ni Martires, dapat nasilipin. At yung mga panawagan na dapat imbestigahan sa Senado itong si Martires, dapat na gawin na ng Senado. Yung Blue Ribbon Committee uli, mga kababayan ni Ping Lacson. Sabi niya palusot ni Martires, if the circumstances warrant, the ombudsman should. So, kanya, yung discretion mag-publish ng decision sa ombudsman who should determine whether circumstances would warrant the publication of that decision. The ombudsman, bakit
Bakit ba didiktahan ng ombudsman ng ibang mga kritiko na i-publish po yan? Hindi lang yung mga kritiko. Ang amo mo, Martires, abang nagtatrabaho sa gobyerno, kami na mga mamamayang Pilipino. You have to exercise transparency sa mga desisyon ninyo. Kasi of public interest, yung kaso na final kay Villanueva, that involves public money. At isa pa, hindi nabigyan ng pagkakataon yung mga interesadong partido para makagawa ng legal action. Kasi nga, tinago ninyo yung desisyon na pag-dismiss. You see? Kaya tama si i-review nila. Si Ombudsman Rimulya. Kaya sari-saring reaction, mga kababayan, yung ating mga netizens. Sabi ni Gani Garcia, unusual for the accused to keep his case status silent when this clear his name for the good. Tama po yung observation. Di ba dapat, mga kababayan, pinangalanda ka na yun ni Villanueva kasi nilinis yung kanyang pangalan, nalinis yung kanyang pangalan. Pero pati si Villanueva po, tahimik. Kung hindi pa magsabi si Ombudsman Rimulya na implement niya yung dismissal ni Ombudsman Conchita Morales kay Villanueva, hindi pa natin malalaman, hindi pa magre-react, mga kababayan, si Martires. Di ba kaduda-duda po? Sabi ni Maiko Shirt, you cannot recall because you are paid by Villanueva not to remember anything. Biglang nagkasakit ng kalimot po. Ganyan katindi ang previous administration po. Lumalabas matindi yung mga sabuatan po pag magkakakampi. Sabi ni Alexa Lay Alex, money can blind everyone. Sabi ni Lala B. Martinez, it was not published either by him or by Villanueva precisely because when the people learned of this decision, many will file an appeal to question the decision of Martires. Kung hindi alam ng tao, wala nga naman mag-aapila. Correct. Sabi ni Ben Lantin, best defense claim, amnesia. Sabi ni Samuel Ramos, maliwanag na di niya talaga ma-recall kasi secret deal nga. May money-money. May money-money yan. Sabi ni Edwin Conquilla, paanong mapublish? Secret nga. Sabi ni Onid Lareg, being an alibi or memory gap has no place in the rules of court. Manang-mana sa amo niya, si Digong, nagka-cognitive deficiency daw. Hindi umobra sa mga ICC judges. Ipacheck niya yan sa mga expert. O, di ba? Kaya dapat dito kay Martires, isa ilalim sa investigasyon, paimbestigahan sa Senado, para madala ang ganitong uri ng mga opisyal, mga kababayan. At pag na-found out na talagang sinadya, sinikreto, may bad faith, talaga na nangyari, mga kababayan, tanggalan ng pensyon para madala, tapos i-check yung yaman, kung akma ba yung yaman niya, mga kababayan, sa sweldo niya, in other benefits bilang ombudsman. Kung hindi akma, kumpiskahin, di ba? Sabi ni Roel Balingit, maang-maangan School of Acting. Sabi ni Frida Bautista, do not try to wash your hands. The truth will always find its way. Sabi ni Raul Coson Jr., the decision was made recently, not July 2019. That's why. Sabi ni Teresa Manzueto, why don't the present ombudsman rain cases on Martires? Nire-review na ng ombudsman. Sisilipin kung tama ba yung ginawa, mga kababayan, ni Martires. Pag hindi, kakasuhan niya ng ombudsman. Sabi ni Barry Calig, it's intentional because it was a secret deal. Sabi ni Yoli Villegas, this was an admission that the decision on dismissal complaint of Joel Villanueva was not published. Martires must be held liable on this. Sabi ni Blue, Supreme Court should step in and intervene. Sabi ni Roberto, walang kamatayang amnesia. Sabi ni ROJ, naging kinatricol na kung bakit hindi na napublish. Nagka-amnesia na. Sabi ni Tito Boyboy, kapag mirong issue, nakakalimutan na. Sabi ni Luis
Guinness, magkano kaya pag binibili yung katahimikan? O yan ang duda, mga kababayan ng maraming mga netizens. Baka nagkaayusan po. O, di ba? O ngayon, ito yung latest naman po kay Diskaya. Sabi ni Ombudsman Rimulya, Diskaya's risk being classified hostile witnesses. So malamang, mga kababayan, kasuhan na rin sila at hindi na sila pwede, disqualified sila na maging state witness o makapasok pa sa witness protection program na gustong mangyari ni Marcoleta. Pinipili lang mga kababayan yung mga personalities kasi. At sabi ni Boying Rimulya, ang pinoprotektahan niya, sa tingin daw niya, sa assessment niya, ang pinoprotektahan ng pamilya Diskaya, si Bongo. You see? Kaya sabi ni Trillanes, dapat imbitahan na niya sa investigasyon si Bongo ng ICI kasama ang tatay at kapatid niya. Wala pa daw imbitasyon. Ayan o. Nilinaw naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na wala pa silang pinapadalang imbitasyon kay Senator Go para tumayong resource person sa kanilang investigasyon. So sabi ni Trillanes, kailangan na niyang pressurein natin yung ICI na imbitahan na si Bongo para magpaliwanag tungkol sa kanyang koneksyon sa CLTG na patuloy na nagpipilato. Wala niya akong kinalaman dyan. Wala ha. Hindi yan uobra sa Senado pwede kasi ang dami mong kakampi doon. Pero sa ICI, saka sa Ombudsman, malamang hindi umobra yung inyo pong mga depensa, yung paghugas kamay. Tumiba yung mga Diskaya sa panahon ni Digong 2016 at yung CLTG ng kanyang tatay, nakipag-partner, bulto-bultong kontrata mga kababayan yung na-corner. Sabi ni Trillanes, malabo man niya na walang kinalaman si Bongo. Di ba?